Jolly Ann, si Papa JR po ito ng 102.5 at ng Summer Radio Online. Nahuli na ba ito? Opo. Ma'am Jolly Ann, kumusta po kayo? Okay naman po. Actually, ngayon po, nakakasama siya po ng Party Pilipinas. So, yun. Maraming makasalamat din po sa lahat po ng nanood ng show namin ngayon. So, sana po ay nagustuhan po inyo. And, yun po. Opo. Nakikita ko ngayon yung si Miss Jolly Ann Peña Florida San Jose. Tama po ba, ma'am? Yes po. Na ipinanganak po noong May 17, 1994. Tama po, ma'am? Yes po. Isa po sa mga napakinggan ko noon, kung di po ka nagkakamali, nasa Maynila po ako, no? Nasa Bulacan, somewhere in Bulacan yata ako that time. Iplini yun ng isa pong FM station doon at narinig ko yung I'll Be There, no? Sabi, pangalan mo yun. Talaga narinig ko yun. Actually, yun ang background natin ngayon. Ma'am, pwede po ba kayong mag-sample ng I'll Be There? Sige nga po. Okay, ito. Sige po. Every day, I keep looking up the sky, and the rain that's so bright, you will wake up in my arms, love will never end. We belong forever, always and forever. Call my name and I'll be there. Wow naman! Napagandang boses pa talaga, mama. Miss Jolly Ann, ayan. Miss Jolly Ann, matanong ko lamang po, no, kumusta po ang inyong pinagkakaabalahan ngayon? Maliban po sa Party Pilipinas po. Mga upcoming shows po, pwede po ko... Ayun nga po, actually po kasi, nag-school po ako ngayon. So, medyo, ayun, bawas nga po ng medyo ng work. Pero, yan, medyo pantayin lang po yung, yung pagiging busy school, saka sa work natin po. And yun, po kasi po sa Party Pilipinas. May album pa rin po, yung album po sa mo ng record store. And yun, first digital download na purchase at scratch. Yeah. Pag-digital download po na sa iTunes po rin po yan. So, ayun, napakasalamat po pala ako sa lahat po ng support sa album po dahil nag-gurus na po siya. Ngayon, we're pagiging sa platinum. So, maraming po salamat po talaga. And yun, Party Pilipinas po din every Sunday. Ang sana po nagtutuan po yung show kanina. Yun, maraming salamat din po ulit. Yeah. Ma'am, Miss Jolly Ann, nakikita ko yung isa po kayo sa mga kumakanta po ng mga teleserye po ng GMA7. Sa ngayon po, ano po yung pinakabagong teleserye po na yung theme song ay kayo po ang kumakanta, ma'am? Theme song po? Theme song po. Okay po. Yung bagong theme song na nakakanta ko is yung theme song ng CGIF. Oo. Yan po. Ako po yung kaana naman theme song. So, ayan po. At hindi ko yung recording na ako sa Tuesday. Tapos, ayun po. CGIF po ang nasa December 16 na po. So, yan maraming magsisigyan na po yung panusan siya sa CGIF. Opo. Sinasabi po nila, Ma'am Jolly Ann, na kung sa kabila sa DOS, no, ay si Sarah Geronimo yung nila doon, pinakamambato. Ano naman po yung masasabi na sa GMA7 daw, si Jolly Ann San Jose daw? Pinaibahan po. Yung pinakapambato po ng GMA7 po ay, umbaga sa kapamilya ay si Sarah Geronimo, sa GMA7 daw ay si Jolly Ann San Jose. Ano po yung masasabi dyan? Hindi ko na po alam eh. Kasi wala na po may Sarah mo. Kasi idol mo rin po ako si Sarah. Yeah. Tapos yung po, mga songs din po niya, yun, pero pinakanta ko rin po. Kasi yung bata ko po ako. Meron po nung space niya. Opo, meron akong isip pa po niya yung uso nun eh. Pag-record po yung TV. Tapos ayun, kinakanta ko yung mga songs niya. So talagang po ka-idol ko talaga siya.
yun, sobrang ano lang, sobrang galing niya ang perform kasi saka yung stage presence niya, saka yung magaling sumayaw, tapos parang kaya niya gawin lahat, yung pati umate, lahat ng mga movie niya, puro blockbuster. So, yun, wala ka lang hahanapin pa sa kanya, diba? Oh, yeah. Talaga, yun, sobrang ano lang. So madaling salita ma'am, isa rin pa siya si Sarah Geronimo po ay isa sa mga hinahangaan mo ngayon. Ay, oo naman po. Oo naman. Sa pagiging isang singer po, ano po ba yung balak nyo, ma'am, Miss Jolly Ann, sa pagdating ng araw? May mga offer ba ngayon sa'yo or talagang sa ngayon po, pinapasok nyo ba yung larangan po ng pag-artista or acting po? Offer po. Sa ngayon po, actually, nagpaplano po yung ang management sa akin. Tapos, ano po, parang medyo confidential pa po. Pero definitely there will be soon, very, very soon. Meet with someone. Alright. Ayan po. Okay. Miss Jolly Ann, nung November 16, interview ko si Miss Chris Bernal, no? Pero nakaligtaan ko siyang tanungin about kung ano yung mga requirements, no, kung sakaling may manligaw. Kayo po, Miss Jolly Ann, ano ba yung mga qualification na dapat mayroon ng isang guy kung sakaling manligaw sa'yo po? Sorry po. Ano po ba yung mga qualification ng guy kung sakaling may manligaw sa'yo po? Yung mga gusto nyo po sa isang guy? Qualification ng guy? Opo. Siyempre, ayan, nandun na yung attractive, composed, like, siyempre, parang kaya niya gawin lahat, parang nasa kanya na lahat, parang close na perception. Pero, parang, siguro, ang ideal guys para sa akin, siguro, please, gentleman, understanding, tapos sa talaga sa area, most of all, may respeto sa akin, and din sa family ko, saka kaaway rin, kung malakap na doon. So, ayan po, ay tinatawag na po ako ng aking manager sa ako na rin po umalis. Alright. Meron ko po akong workshop. Okay. Ayun, maraming salamat din po. Ayun na yun. It's nice talking to you po. It was nice talking to you po. Thank you po. Alright. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga nakikinig dyan, magandang hapon po ulit at maraming salamat po. Thank you. Ayan, thank you po. Miss Jolly Ann San Jose, maraming salamat po. Okay. Ayan. Okay. Hi, Paula. Thank you. Hello. Okay, nakakaba ng yung interview, ha? So, kasi may workshop pa sila pupuntahan. Talaga, oo. Kasama niya si Chris eh. Dito ka rin si Chris. Talaga? Wow naman. Si Chris Bernal. Pakisabi na lang kay Chris, hi na lang at good afternoon. Thank you, ha. Paula, thank you talaga. Maraming